God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good, so good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. Yes, He is. God is good all the time. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Listen. We were sinners and so unworthy. Still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting, and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, well, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see that God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. He's so good. God is good. He's so good all the time. God is good All the time. and all the time. God is good. I believe. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Welcome po sa gabing ito sa midweek service ng River of God Revival Church, Marilao, Bulacan. At bago po tayo dumakot sa salita ng Panginoon, hayaan mo po munang makapaghandog po tayo ng isang awitin sa ating Diyos. Bagamat ito'y simpleng awitin, nawa po ito, this song, sa pamamagitan ng song na ito, makapag-worship tayo kay Lord ng taos puso. Magkaroon ng mark sa ating Panginoon ang pag-worship nito ngayong gabing ito. Sabi po sa Psalms 90 verse 12, teach us to number our days, that we may present our heart of wisdom. Turuan po natin, teach us to number of days, as if this day is the last.
tayo po ay sa totoo lang, tayo po ay nasa huling kapanahunan. Sa bawat araw, dapat po natututunan po nating handa sa Panginoon. Anytime, any minute, handa po tayong humarap sa Panginoon. Hallelujah. And nawa sa isang awitin na ito, tayo po ay magkaroon ng realization. Kailan pa tayo maglilingkod sa Panginoon? Hallelujah, purihin ang Diyos. Hallelujah. Kiraba shakaraba sakaraya sharaba kandaraba shikiraba. Lan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Hallelujah. Purihin ang Diyos, dakila po ang ating Panginoon Diyos. Ngayon naman po, hayaan niyo po na samahan po natin, tayo naman po ay makinig ng salita ng Panginoon. Hello po, magandang gabi po sa bansa at welcome po sa River of God Revival Church, Marilao, Bulacan. Salamat po sa bansa at sa mga makapanood po, maging mga tagapakinig. Maraming salamat sa iyo, bansa, kayo po'y pagpalain po ng ating Panginoon. Salamat din po sa ating sa panguno po ng Pastora LB Trupiel ng River of God, Marilao. Kung saan ay talagang saludo po ko sa iyo, Pastora, kayo po'y talagang tinawag ng ating Panginoon para sa kanyang ubasan. God bless po sa inyo. Bago po ang lahat, tayo po muna dumako sa ating pag-aral, tayo po muna ay manalangin. Tayo po yung muko na saglit. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa gabing ito, O God. Patuloy ka namin nilululati, patuloy ka po namin nilululati, pinaparangalan, pinapasalamatan sa lahat ng kabutihan, katapatan po ninyo sa bawat sa amin, sa lahat ng mga provision, sa bawat araw na inyong mga kaloob. Maraming salamat, O Diyos. At tunay nga po na kayong mataas at madakila sa aming kalagitnaan. Hiningi po ang inyong karunungan at hiningi po ang patnubay po ng inyong Banal na Espiritu. Salamat po, Ama, sa iyo po lahat ng papuri, iluwalhati karangalan po ang aking dalangin sa matamis sa mga Panginoon po nakapantay po ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Salamat po muli sa bawat isa. Purihin ka, O Diyos. Ang ating pong teksto
ay makita po natin sa Efeso chapter 6 verse 5 up to verse 7. Sabi po ron, slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. In verse 6, obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Verse 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men. Purihin ang Diyos sa kanyang pagbasa ng kanyang banal na kasulatan. Ang ating ito pong pag-aaral po natin ay pinamagatang ko pong prepare or ready, put your life right in sight of God. No? Sabi ron, prepare, ready, put your life right in sight of God. Ito pong word na prepare ay gusto ko pong pukawin kayo na ito ilagyan sa ating kaisipan na laging ito'y pangkasalukuyan. O ibig sabihin ko ay laging pang ngayon. O sa English nga, sabi nga, now na. Amen? Upang tayo nawawarningan sa bawat araw ng ating buhay, sa ating kinikilos, kung ano ba ating iniisip, o ating ginagawa. No? O ito po sa ating mga pagdesisyon. No? Kaya ito po ay pinamagatang pong prepare or ready. Lagi tayong anda sa bawat pagkakataon. Doon nga po dito sa ating binasa na pinakita po ito na gawin po natin ng buong puso ang ating paglingkod sa ating mga amo, kung anong kalagayan po natin sa buhay. Tayo ba'y estudyante? Tayo ba'y nagtatrabaho? Tayo ba'y may negosyo? At kung meron tayong mga amo, mga masters sa lupa, sabi ng Panginoon ay sila'y paglingkuran po natin na may katapatan, may pagkatakot, may pagmahal, meron sensibilidad ng puso, no? Paglingkuran sila ng buong puso ang ating mga amo. Yun po'y utos sa atin ng ating Panginoon kung paano natin pinaglilingkuran ang ating Diyos. Kung tayo po ay inutusan ng Diyos ng gano'n na gawin natin sa ating mga earthly masters dito sa lupa, siyempre, how much more kung ang Diyos ang ating pinaglilingkuran. Siyempre, sagana natin po na mga mananampalataya bilang mga anak ng Diyos, tumanggap sa ating Panginoon bilang pananampalataya, tayo naglilingkod na, hindi kanino man, kundi sa Diyos. Kaya sabi dun sa verse 7, serving the Lord, not men. Di ba? Sa Diyos na po tayo naglilingkod. Yun po. Kaya yung ating buhay, ilagay po natin sa tama, sa paningin ng Diyos at di ng paningin ng tao. Ang tanong ngayon dito, paano tayo magiging laging handa? Ang una po, be productive in cause of God. O maging produktibo po para sa Diyos. Yung word po na produktibo, kapag tinignan po natin yan maaaring sa dictionary, yan po ay produkto para sa produce, di ba? Yun po ay dapat yan ay nagmumultiply, dumarami. Ibig sabihin, dumarami, lumalago. No? Bakasan sa iba naman, tumatatag, tumitibay, dumudunong. Yun po yung pakahulugan ng productive. Yung isa pa pang version niyan, yung sa Tagalog, yung pakinabang. Pagka sinabi po, produktibo para sa Diyos. Sabi po sa Matthew 6:33, yan po natin yung verse na to. Sabi po, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you o unto us. No? Kapag daw natin sinik yung kingdom niya, kaharian niya, at ang kanyang mga katwiran, sabi lahat po ng bagay idaragdag po sa ating buhay. Mention mo kung anong gusto mong bagay. Yung bahay, damit, sapatos, kotse, bahay. Sabi, idaragdag sa ating buhay. Pero ang kondisyon, dapat hanapin po natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang mga katwiran. Brother Fernando, ano ba yung kaharian ng Diyos o ano ba yung katwiran ng Diyos? Yun po yung
yung sabi nga ron na ipinamumuhay mo na yung divine law o kung yung makadiyos na pamumuhay na ang naghahari sa iyong buhay. Ibig sabihin, kung saan ka mang napadpad, saan ka mang pumunta, o saan ka mang nalalagay na sitwasyon, dapat nakikita sa iyo ang kaharian ng Diyos o naipapamuhay mo, naisasagawa mo, o nagaganap mo ang kanyang kagustuhan sa iyong buhay. Ganon din yung mga katwiran niya. Pagka sabing katwiran, yung sa English mga principles of God na. Yun na po yung pinaiira sa iyong buhay. O yun na po yung nakatanim sa iyong puso, sa iyong isip. No? Yung kanyang mga katwiran na. Yun na yung pinamumuhay mo o yun na yung kalakaran sa iyong pang-araw-araw na buhay, yung kanyang mga prinsipyo, ang kanyang kaharian. Amen? Kaya nga alala ko yung Psalms 89 verse 14, sabi ron, the foundation of your throne, O God, is justice and righteousness, di ba? Nandun yung righteousness. Yun ang gusto niya, yun ang kanyang trono eh. Kaya yun po, kapag ka nangyari po yun, lahat po ng mga, kung ano pong bagay na gusto madagdag sa inyong buhay, ay pagkakalo po sa atin ng Diyos. Amen? Kaya naalala ko ng Psalms 7 verse 4, sabi ron, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Sabi ron, kung ano man, no? Kung ano man dinidesire, ninanais ng iyong puso, ano ba yan? Alam ng Diyos yan. At alam mo kung ano yan. Pero kung ang kaligayahan mo, kung hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan, yan ay ipagkakaloob niya sa iyo. Yan ay bibigay niya sa iyo. Amen? I-claim na po natin yan. Ang malagay, ang kaligayahan natin ay nasa Diyos na. Hindi kung saan man bagay o hindi kung kanino man. Kundi nasa Diyos niya. Nasa Diyos na ang ating kaligayahan. Amen? Kaya nga po sa Luke 12:24, alam po natin yung seeds. Di ba? Sa Luke 12:24, pag-usapan mo dyan, yung buto, yung dapat yung buto, di ba? Pag kami nga po nagtatanim ngayon dito sa bakanting lupa, ang dami na po namin tanim na seeds. Isa lang po yun, pero yun po ay sabi rin sa Luke 12:24, kapag yung seeds na yun ay namatay, yun po ay sabi rin ay nagpo-produce ng many seeds, produces many seeds, di ba? Pagka namunga yan, siyempre, bunga yan, andun na yung mga seeds, dumarami na. So, sa ating din buhay, dapat mamatay na rin tayo sa ating mga sarili o yung ating mga lumang pagkatao, yung mga hindi na naayon sa paningin ng Diyos, yung mga masama nating pamumuhay noon, yun po'y dapat nawawala na. At nakikita po sa atin yung kabanalan, di ba? Sabi ng 1 Peter 1:16, be holy for I am holy. Hindi po ba? Dapat yun na po nakikita sa ating buhay. Yung bagong sabi ng 2 Corinthians 5:7, anyone who is in Christ is a new creation, the old has gone and the new has come. Come, di ba? Yung mga luma, yung mga hindi na maganda, mga pag-uugali, hindi magandang asal, ay pawang nagsisilipas na, nawawala na. At ang mga kabutihan, pawang maganda, siya po dumating sa ating buhay. Yun na po dapat na nagmamanifest sa ating buhay. Nung tayo maborn again, nung tayo makakilala sa Diyos, nung tanggapin natin ang ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng ating buhay. Amen? Yun na po. Kailan po tayo mamatay sa ating mga sarili-sarili. Pero kung titignan po natin, no, yung given, yung binigay, added, nagdaragdag. No? May dinadagdag lagi sa atin. Yun po yung sabi ng produktibo para sa Diyos. So of course, siyempre dapat wag po mawala sa atin yung basic lifestyle. Ano po yung mga basic lifestyle? Alam na po natin yan. Lagi po yung sinasabi sa ating mga Bible studies, sa mga cell group, yung reading the Word of God or meditate the Word of God, prayer, worship, witnessing, yung naging patuto tayo, maging halimbawa tayo sa ating mga kaibigan, kung kanino man, sino man natin nakakasalamuha, higit sa lahat, siyempre, yung gusto kong favorite ko, yung fellowship, yung pagkikita-kita. Sabi nga rin sa Hebrews 10:25, di ba? Huwag kaligtaan ang bawat pagtitipon, di po ba? At sabi rin, sa pagtitipon, ang ginagawa po rin ay sabi rin ay magpapalakasan po tayo. Amen? Yan na po, yung combination na po yan. Nandiyan ang Word of God, nandiyan po na yung pagsalo-salo, nandiyan na po yung prayer, nandiyan na po yung worship, pagkasabing fellowship, kaladasan, yung basic lifestyle, nandiyan na po kabuuan yan eh.
Amen? Yun po, huwag pong wawala. Kapag yung basic lifestyle, yan po yung napapanatili natin sa ating buhay. Ibig sabihin, tayo laging nakahanda, lagi tayong ready. At kung magkagayon man, nailalagay natin ang ating buhay sa tama, sa paningin ng Diyos. Kapag yung basic lifestyle na yun, nailagay natin ang panuntunan sa ating buhay, o lagi na natin pamamaraan, o habit na natin, o nakagawian na natin. Di ba? O yung nakasanayan na natin. Naalala ko po si Job chapter 1 verse 5. Si Job, di ba? Gumigising ng maaga. Habit niya na, nakagawin niya na yon para sambahin ng Diyos. Ganyan din po sa atin yung basic lifestyle. Dapat, yan na po ang panuntunan natin sa ating buhay bilang mga mananampalataya upang mapanatili natin tayo'y laging ready at laging handa sa bawat pagkakataon. Amen po ba? Amen. At ang pangalawa po yung do business. Do business, do work, do occupy, do govern. Till I come, sabi nun. Sa Luke 19:13 po sabi nun, occupy till I come. Yung sa ibang version po, do business. No? Do business till I come. Sabi nga nun, o till I come back, sabi sa ibang version. Doon po yung pong Luke 19, sa Luke 19 verse 11:27 po, doon po natin makikita yung, sa Luke, yung verse 13 po, doon po natin makikita yung Luke na, occupy till I come, or do business till I come back. No? Yun po, doon po natin makikita. Pero ang kabuuan po niya, yung Luke 19 verse 11, verse 27, na yung pong mga servant ay binigyan po ng Panginoon, o ilang servant binigyan ng Panginoon ng pamamalaan, o yan po yung pera. Binigyan niyo po ang ilan ng na pamamalaan. Sabi nga sa iba, put money in the work. Malagyan natin pera. Binigyan ng magkano binigay sa isa, sa ginto, sa genere. Ibig sabihin lang, alis kasi yung kanilang amo at gusto niya yung pera na yun ay i-negosyo nila o i-govern nila, pamahalaan nila. Ibig sabihin nun, dapat ito ay mailagay sa tama, mailagay sa ayos, o dapat ito ay pamahalaan na may katapatan o gawin nila kung anong nararapat. Yun ang gustong sabihin ng kanilang master dito sa Luke 19 verse 11 to verse 20. Kaya nga nung bumalik nga po siya, naratnan niya ang kanyang mga servant at ito'y nag-account sa kanya, nag-report. Sabi nung isa, Lord, ito po yung binigay niyo sa akin, tumubo po ng 10. Yung sabi naman ng Panginoon, sabi ng Panginoon well done, my good servant. Sabi pa niya, siya ay trustworthy. Dahil siya ay trustworthy, o good servant siya, at dahil ito'y kumita ng 10 bahagi, o nagkaroon ng interest, sabi niya, pamamahalaan pa kita ng 10 cities. At yung pangalawang report naman, sabi roon, nag-earn naman ng 5, o tumubo ng 5. Hindi po ba? Yun po yung ginawa ng dalawa. At yung pangatlo, hindi na po sinabi yung ilan pa. Yung pangatlo naman, sabi roon, walang earn, walang profit, walang interest, o no earn, no profit, no interest, no fruit, walang bunga. Kung ano yung binigay ng Panginoon, yun din ang kanyang dinatnan. Kaya tinagurian niya itong binansagan niyang wicked man. Amen? Ganun din po sa ating Panginoon, kung tayo naglilingkod sa Diyos. Dapat, alam natin siya nasa langit. Dapat makikita niya tayo na may bunga tayo. Meron tayong good report sa Kanya. O merong nakikitang improvement sa atin, sa ating mga buhay. Ikaw ba sa ministry ng ganito, sa music, o ikaw ba isang pastor, ikaw ba isang lahat po tayo kabahagi ng gawain ng Diyos, ano ka man, sino ka man. Kapag tayo isang manampalataya, lahat po tayo kabahagi, lahat po tayo dapat nagbubunga, dapat ginagampanan natin yung kung ano ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Amen? Gusto niya tayo nagbubunga. Gusto niya tayo ay gusto niya napapamalahan natin ng tama yung ating ipinagkaloob sa atin ng Diyos kung ano man yun. Amen? Hallelujah. Yes. Bago sa pumalik, sabi niya gano'n, kahit wala man siya, o bumalik man siya, o kailan siya ba, hindi natin alam. Basta ang mahalaga sa pang-araw-araw nating buhay,
nakikita po niya tayo ng kaayusan, kagandahan. Katulad itong mga servant na kanyang pinagbilinan nung Malaysia. Ginawa po nung servant ay napakabuti, napakainam. Ngunit yung isa ay walang ginawa. Yun ay tinagurian po niyang wicked man. Kaya tutularan po natin yung mga servant na gumagawa po ng mabuti para sa Panginoon, o yung gumawa ng kanyang trabaho, o kanyang obligasyon. Huwag natin sabihin obligasyon, o yung pagmamahal natin na lang. Sabihin natin pagmamahal sa ating Diyos. Yun po yung maganda ron. Kapag mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa. Siyempre, di ba, inaayos natin kung ano yung pinagkaloob sa atin. Amen? Sabi nga ng Matthew 24 verse 4, sabi ron sa verse 4, sabi verse 7, blessed is the servant who is master when he comes, he will find those who doing well. No? Sabi ron no? Mapalad daw yung servant na yon nung kapag dinatnan siya ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, ay gumagawa ng tama, gumagawa ng maayos, di po ba? Dinadatnan niya na nasa ayos ang kanyang ginawa. Ibig lamang sabihin, hindi lamang dinatnan niya, kahit nung wala siya, ginagawa niya yung kung ano ang tama at nararapat, kung ano yung tinagubilin sa kanya ng kanyang Panginoon. Ganyan din po sa atin. Kung ano po ang tinagubilin po sa atin ng Diyos, ay gawin po natin ang tama at nararapat. Amen? Upang tayo maging worthy o trustworthy. O sabihin sa atin ng Panginoon, well done, my good servant. Amen? Yun po yung katagang mamumutawi sa ating Panginoon kapag ka ganun po ang ating ginagawa. At yung pong kasi po yung wicked po kasi, ang ginagawa po niyan, kala niya hindi pa matagal pa darating kanyang Panginoon o kanyang amo, o kaya madidili matagal pa. Siguro sasabihin niya, gagawin ko na itong ganito, ganire. Well, matagal pa naman siya. Darating, hindi natin kung anong oras. Gawa niya, sabi rin sa verse 48 ng verse 4 ng Matthew 24, sabi niya, makakain ako at makikinom sa mga manginginom. No? Yung po yung gagawin niya. Paano nga kung dumating nga yung Panginoon sa pagkakataon na yun? Di ba? Siya inabutan sa ganong kalagayan. Ano kaya mangyayari sa kanya? Bahala na po ang Panginoon dun. Meron pong maring konsekwensyon. Amen? Kaya tularan po natin yung mga good servant. Yes, hallelujah. Yung tayo nagmumultiply. Amen? At yung pong pangatlo, be wise, humble, be wise, maging matalino, maging humble, maging matapat, being servant of God. Amen? Sa Matthew 25 verse 1 to 13. Yan po yung mga 10 virgins, so yung lima yung wise. Yung limang women, talaga po diyang wise, matatalino. Yung 5 foolish o mga mangmang, no? Kasi po, merong commentary, yan po ay parang isang procession, inintay po nila yung bridegroom, yung mga virgins na ito, at yung 5 foolish po ay kinuha po nila yung kung ano lang lamparang nandun sa kanilang harapan o meron silang lamparang nakita, basta lamang po nila yun at pumunta po dun sa maaaring sa isang lugar kung saan gaganapin yung procession, sabi procession o anong okasyon yun, at yung 5 matatalino, 5 wise virgin ay dinala yung lampara at kumuha pa ng oil ng jars, nagdala pa ng extra jars na sabi maraming jars, sabi marami silang langis na dinala. Yung mga pulis, yung kung ano lang yung lampara nandun, yung lang pong dinala, hindi alam kung puno ba yun o konti na lang, kalahati na lang, di ba? At dumating nga po yung sabi nung naandap-andap na po yung mga pulis andap-andap na yung kanilang yung kanilang lamp.
Kasi parang napakadakal pa darating ng bridegroom at sila po'y nahapuna at sila ay nakatulog na. Ngunit na namalayan po ng mga pulis na andap-andap na yung kanilang lampara o lamp. Humingi sila doon sa matatalino, ngunit di sila binigyan. Sabi noon, bumili kayo. Baka yung sa kanila rin, hindi na lang kung saan tatagal, kung kailan. Kaya dapat hindi sila magbigay kasi reserve eh. Kailan, pairalin mo yung talino eh. Yung dunong eh, di ba? Para hindi tayo mapalugi o mapalungi, sabi nga eh. Kaya dumating nga yung pagkakataon na siya na yung bride, dumating na, nag-iyawan na, pinuksan ng pinto at yung lima pong matatalino ay nakapasok. Ngunit yung 5 pulis, bumili nga na lang, yung pagdating na po, huli na. Napagsaraduhan na po sila. Amen? Kaya, ang mahalaga po, tayo po ay maging matalino sa mundong ito. Amen? Marami pong nalililang, marami pong mga false prophet po sa panahon na natin bilang mga mananampalataya. Even the very elect nga shall be deceived, sabi sa Matthew 24, sinabi rin yata yan, di ba? Kaya tayo po maging mga matatalino, maging humble, maging matapat bilang lingkod po ng Diyos. Ito din po sinabi sa Ephesians 5:15, be very, sabi ro na, be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise. No? Mamuwero tayo bilang wise, not unwise. May matalo at di matalino. Amen? Yes, oh God. Hallelujah. Number 4, do good things to every people. Higit sa lahat, sabi doon, sa mga mananampalataya. O basahin ko na po. Do things to every people, most of all, especially to our fellow believers. Amen? Makikita po natin yan sa Galatians chapter 6, verse 9 up to verse 10. Amen? Dapat po, gumagawa po tayo ng mabuti. Sabi ron, kapag tayo gumawa ng mabuti, huwag tayong manghinawang gumawa ng mabuti sa lahat po ng tao, isa sa kapwa man tayo. Pagdating pa lang tayo rin po daw ay aani. No? Bahala na po ang Panginoon kung anong ani po yung bibigyan niya sa atin. Kaya sabi po ng Romans 12:18, sa Tagalog ko lang po sasabihin, hangga't maaari, makisama kayo ng mabuti sa lahat po ng tao. No? Yun po yung tagubilin sa atin ng Diyos na hangga't maaari daw po, makisama tayo ng mabuti sa lahat po ng tao. Mapabilibers man yan o hindi, pakisamahan po natin ng mabuti. Lalo nga po sabi sa mga kapwa mananampalataya. Kapag po itong verse pong Romans 12:18 ay binanggit ko, hindi maaaring hindi po sumagi sa akin yung Ephesians 6:12. Sabi po sa Ephesians 6:12, we wrestle not against flesh and blood. Diba? Hindi natin kalaban yung laman at dugo o yung kapwa natin tao. Our neighbor. Hindi po yan ang kalaban natin. Ang kalaban po ng kalaban natin ay yung mga against rulers, against powers of this dark world. Yun po yung kalaban natin, si Satanas, espiritu ng kaaway. Hindi po natin kalaban ang sino man tao. O, sino man katabi nyo dyan, sabi nyo, hindi tayo magkaaway. No, sabi sa katabi nyo, hindi tayo magkaaway. Amen? Tayo magkabati. Amen? Sabi nga, mayroong kasabihan we cannot please everybody. I don't care. No matter. Wala sa akin, ang mahalaga sa akin, gumawa ko ng mabuti sa lahat ng tao, lalo sa lahat sa akin kapwa mananampalataya. Amen? Yung po ang tagubilin sa atin. Kaya kung sakali man, may dumating man sa ating buhay, yung mga panahon natin, mga dati nating barkada, o mga minsan sa nangyayari sa ating kapwa mananampalataya, mayroon mang nangyaring paghihiwalay, hindi po natin sila kalaban. Tayo pa rin ay brothers. Ang gusto ko lang may pasayos tayo magrespetuan. Kung anong respeto mo, bakit po nagkakayan po ay tinatawag na pinahintulutan lamang ng Diyos. Amen? Pero ang pinakakalooban doon ng Diyos, tayo ay nagrespetuan, naggagalangan, kung anumang prinsipyo, meron tayong kinaiiral sa ating sarili, lalo po kung God's principle. Amen? Amen. Kaya mahalin po natin ang bawat kapwa. Tayo po'y dapat na nagmamahalan. Amen? Praise the Lord. Glory to your name. Hallelujah. Tapos po, ang aking pong conclusion, ang aking pong very conclusion ay do God's will in every way. No? Yun po ay dapat ginagawa po natin lagi ang kalooban ng Diyos sa bawat araw po ng ating buhay. Kaya sabi po ng John 4:34, sabi po rin Jesus, my food is to do the will of Him, the Father.
Di ba sabi mo, who sent me and to finish or accomplish his work. Di ba napakaganda? Sabi na siya'y naparito sa lupa, ang ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya ang kanyang pagkain ay to do, ay gawin ang kalooban ng Ama. Sabi ron, to finish and accomplish work. No? Yun po yung goal natin, to finish. Alam niyo, meron pong 4 kinds of will na aking babanggitin. God's will, permissive will, Satan's will, self-will. Pero ang pinaka-the best po dyan, yung God's will. Yun po yung lagay sa ating puso't kaisipan na yun po ating gagawin sa pang-araw-araw nating buhay. Maging yung Philippians 4:8, alam po ninyo yan, God's will yan, yung very God's will. Yung Philippians 4:8 po, diba? Sabi po ng Philippians 4:8, sabi dyan, brothers, finally brothers, whatever is true, whatever is right, whatever is lovely, whatever is noble, or whatever is honest, whatever is admirable, whatever is praiseworthy, whatever is trustworthy. Meron pa sinabi nga rito Sabi pa, may dinagdag, if anything is excellent or praiseworthy, things such thing. Yun daw po yung mga isipin. O yung may mga binanggit na rin. Pero kung meron pang excellent doon, o meron pang kapuri-puri kayong alam na doon, tama, marangal, yun po ang gawin natin. Amen? Sabi ron, sa verse 9, at kung anumang natutunan ninyo sa akin, sabi ni Apostol Paul, ay sabi niya, put it into practice. No, yun po yung pinakamalaga. Sabi ng James 1:22, naalala ko, verse 9, wag lamang tayong be listeners, but be doers of God. Kaya sabi nga rin sa verse 9, put it into practice ng Philippians chapter 4, verse 8. Amen. Praise God. Praise the Lord. Glory to your name. Hallelujah. Dito po sa Matthew 10 verse 40, verse 41, ito pong magtatapos sa verse na ito, o ilang verse. Sabi po ito, meron pong dalawang naglalakad sa field, yung isa po raw ay kukunin at ang isa ay maiiwan, at meron man dalawang babae na nag-grind ng meal. Ang sabi po ron, yung isa ay kukunin at yung isa ay maiiwan. Brothers and sisters, sa tatpoy na sa last day, sabi nga, nandiyan na yung end times, nandiyan na yung rapture, no? Ang mahalaga, brothers and sisters, ay gumagawa tayo ng, sabi, dadatan tayo ng mabuti, gumagawa, nakahanda tayo, prepared tayo, yun po yung pinananganan po natin sa ating puso. Tayo laging handa, laging ready. Kaya nga ito kinuha nakahanda, naka-ready. Sila yung mga kinuha. Amen? Amen. Kaya nga sabi ng Hebrews 20, just as man is destined or appointed to die once and after the phase of judgment. No? Minsan hindi natin alam kung rapture ba o what which comes pwedeng physical, di ba? Pwedeng mauna yung kamatayan. Ang mahalaga, ano man mauna, physical o rapture, second coming, hindi na po hindi na po wearing yun. Ang mahalaga, tayo yung nakahanda. Amen? Lagi tayong nakahanda. Which comes first? Our physical death, no problem. Rapture, no problem. Second coming, no problem. Kung tayo laging handa, tayo kukunin. Tayo mapapasa Diyos. Amen? Kaya may naiwan Yung naiwan, siguro hindi nakahanda yun. Kaya naiwan. Amen? Praise the Lord. At sabi nga ng Corinthians 15:58, sabi ron, therefore, my dear brothers, stand firm in the faith. Sabi po ron. No? Stand firm in the faith. Sabi ron, let nothing move you. Walang pwedeng makapagpatinag sa atin. Sabi ron, always give ourselves, fully to the work of the Lord. Because you know that our labor in the Lord will not be in vain. Di ba? Napaganda, di ba? Napaganda po yun ang sinabi ng Diyos sa 1 Corinthians 15, verse 58. Give ourselves fully to the work of the Lord. Because our work with the Lord will not be, hindi mawala ng kabuluhan, brother and sister. Kaya tayo magpatuloy, huwag tayong titigil, tayo manatili. Amen? Sumayin niyo po ang kapayapaan ng Diyos, and to God be the glory.